Natamaan na naman si Nikola Jokic nitong si Lu Dort. Another flagrant foul. Another sorry din mula kay Lu Dort kasi hindi naman daw niya sinasadya. Bigla lang daw gumalaw yung braso niya. Wala din naman problema yon kay Nikola Jokic dahil sinabi niyang tapos na. Nail biter naman para sa Nuggets versus dito sa OKC. Naka 4-point play pa si Jokic at si Jamal Murray para maitabla sa 126. Kaso another game winner naman para kay SGA mula sa 3-point area. Kaya nanalo ang Thunder 129-126. Triple-double si Jokic, may bago pa ba? 32, 14, and 13. Si Gordo naman, best game niya since nakabalik. Nasa 23 points at 10 rebounds. Pero ang may pinaka-best game siguro doon si Jalen Williams. Si Boy Tawa, naka 29 points, 12 rebounds at 2 blocks. Meron pa siyang 7 3-point shot. At meron din mga stoppage dito kay Jokic. Ni-roast ng mga fans si Jalen Williams after ng away nila ni Nikola Jokic. Ito yung pinost kasi niya sa IG account. Mukhang na-redeem naman ni Jalen Williams yung kanyang sarili dahil maganda yung nilaro niya kontra Denver at maganda rin naman yung depensa ni Williams kontra dito kay Jokic. Ang Denver ang mukhang team na nagko-collapse papasok ng last month ng season. Meron silang 7-10 record mula nang makabalik din si Nikola Jokic galing injury. Nung wala kasi si Jokic, merong 9-6 record ang Denver nun. Meron pang mga player ang nagkakaroon ng injury. Mula din October hanggang January 30 bago nakabalik ulit si Jokic, ang Nuggets ay merong 32-16 record. Sila ang number 3 team sa West behind sa San Antonio at Thunder. Mula din January 30 until March 10, kung pagbabasihan yung win-loss record nila doon, ang Nuggets ay pang number 10 sa West. Kaya din sila bumaba ng standing ngayon at nasa number 6. At mula din na nakabalik si Jokic galing injury, hindi na rin makatalo ng contender na team ang Denver. Natalo sila sa Detroit ng 2 beses, 2 beses din sa Knicks at ganun din sa Thunder 2 beses. Tinalo din sila ng Cavaliers. Ganun din yung mga teams na nasa gitna katulad ng Golden State at Clippers. Tinalo din nila yung Nuggets. Ang tanging team lang na tinalo ng Nuggets na nasa number 6 or above 50% winning rate ay Lakers. Hindi rin masabi kung injury issue ang problema dito sa Denver dahil since January nananalo naman ang team nila kahit wala yung ibang top player. Bumaba din ang Nuggets pagdating sa defense. Pang number 20 na sila ngayon sa ranking kumpara dati na nasa number 5. Sa stretch pa rin ng 7-10 record ng Nuggets, sila pa rin ang number 3 best offensive team behind dito sa San Antonio at Miami. Pero yung defense nila ang naging problema mula din na mawala si Peyton Watson. Mula kasi sa 111 na defensive rating, bumagsak sila ng 116. Nasa 2.5 games away na lang ang Denver kontra sa Phoenix Suns. After din ng back-to-back na talo nila, medyo malayo pa ng konti at yung Nuggets mula sa pagkakaroon ng pinakamahirap na schedule sa nakaraang 2 linggo, sila naman ngayon ang number 7 na may pinakamahirap. Meron pang 17 games na natitira yung Denver at mukhang aabutin na naman sa last 3 games ng season kung sino yung magtatapat sa playoffs. Nakaalis naman ang Golden State sa number 8 after ng 3 buwan. After din nilang masilat mula sa Utah Jazz, naglaban yung G-League to G-League team. Wala na naman ulit si Porzingis. Hindi nasagip ng paboritong anak ang Warriors ngayon kontra sa Jazz na mayroong 14 points, 8 rebounds at 4 assists si Podziemski. Kaya hindi naglaro si Porzingis dahil sunod nilang kalaban ay Bulls. Back-to-back game kasi yon para sa Golden State. Tinag din na merong illness si Porzingis. Mukhang kailangan din bumalik ni Steph na mas maaga kumpara sa estimated na at least versus Knicks or versus Minnesota yung kalaban. Dahil kapag natalo ang Golden State versus Bulls, Minnesota at Knicks, makakaalis din agad sila sa number 9 dahil posible silang abutan ng Portland. Nasa Portland din pala yung tiebreaker kontra sa Golden State. At kapag nanalo ang Portland ng nasa 2, malalagpasan agad nila yung Golden State at makakaalis naman agad sa number 9. Yung Clippers na ang number 8 ngayon sa standing after nilang tumabla sa Golden State. 32-32 record. Nasa Clippers ang tiebreaker. Lamang na agad ng Clippers kontra sa Warriors ng 0.5 dahil kailangan lang ng Clippers makatabla.
Kakatabla pa lang ng Clippers, meron na agad silang advantage dahil kailangan lang nilang tumabla. Versus Knicks, bukod sa pinasayaw ni Kawhi, itong si OG, meron din siyang 29.7 rebounds at 8 assists. Naka 35 minutes na, mukhang tinanggal muna yung limiter. Grabe din yung trio ni Garland, Mathurin at Kawhi. Merong combine na 80 points versus Knicks. Pero ang best scorer talaga nun sa second unit, itong si Mathurin. Ito kasi dati yung problema ng Clippers. Mula din nang nawala si Norman Powell or kaya nilagay si Powell sa starting unit noong nakaraang season. Ito kasi yung problema ng Clippers nung nakaraang season na nilagay nila si Norman Powell sa starting position. Mukhang may mapipiga pa kay Brook Lopez. Since trade, nag-a-average si Lopez ng 12 points, 5 rebounds, 1 block, 48 and 38%. Dahil nga nakawala sa kanila si Zubac. Si John Collins naman umangat din kahit papaano, 15.6 rebounds at 1 block per game. Si Kawhi, since trade, nag-a-average din ng 29.7 rebounds, 3 assists, 49 and 31%. Nasa 3-0 pa si Garland since makapaglaro sa Clippers. Isa pang advantage ng Clippers dun, sila ang top 3 team na merong pinakamadaling schedule na natitira. Sa 18 games remaining ng Clippers, kaya pa nila maabot ang at least top 5 or top 6 dahil ang lamang lang sa kanila ay 7 to 8 games or wins. Nakadepende yon kung sinong teams ang magkukulaps dahil yung Nuggets nagkukulaps na, halos abutan na rin ng Phoenix Suns.